Ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol. ₱93.9 IFM, narinig ko na yarn. Magandang
tanghali, idol! Kasama mo na ang DJ na dadapo sa inyong mga puso, si Maui Posa. At ngayon mga idol, nandito na naman tayo sa isang episode ng Lodi Talks. Kasama, wala nang iba, singer, songwriter, actor, music producer, former member of the first P-pop boy group in the Philippines, XLR8, and well-known for his character Von Palayan in the 2017 blockbuster movie, Mr. Caleb Santos! Grabe, napakabigati naman yan. Thank you. Nadamay lang. Oo nga eh. Alam mo ba, Sir Caleb, yung kantan mo na I Need You More Today, yun yung pinapakinggan ko na nagre-relapse ako nung high school. Wow. Gusto mo mag-relapse ulit? Mamaya. And kasama niya today, mga idol, napakaganda. Medyo na-starstruck ako sa kanyang beauty. Hindi medyo, na-starstruck talaga, no? Award-winning independent singer-songwriter, international actress, well-known for her character Eds Viray in one of the most successful teleseries in Philippine television, Be Careful With My Heart, and acting alongside Vilma Santos in Extra The Beat Player. Let's all welcome Miss Hazel Faith! Grabe! Ako na build up na yun. Diba? Kahit ako nung una ko nabasa yung profile, sabi ko, grabe naman, ang mga nai-interview ni Maui Posa ay umaangat-angat na. Diba? Hello, good afternoon po sa inyong dalawa, Mr. Caleb and Miss Hazel. Hi! Thanks for having us again. Wow! Yes, happy to be back here. Ako rin po kasi fan ako eh. Yung nakaraan, hindi ko sila inabutan kasi siguro meron akong event somewhere. I think Oo. so, yeah. Pero tinan mo, God is good talaga kasi ang ini-aim ko lang mga idol makapagpa-picture. Ngayon, ini-interview ko sila. Oh my gosh, I'm fangirling right now. So, kumusta naman po, Mr. Caleb and Ms. Hazel? Yes, walang traffic, kaya napaaga kami. Kasi ang mga idol natin ngayon ay naka-health break. Oo, nasa yes. Lola Event ako noon nung wala pala ako. So yung mga idol natin, mga estudyante, parang nagkakaroon kasi ng influenza outbreak ngayon sa Manila. Rest muna. Kayo ba, anong ginagawa nyo para hindi kayo magkaroon ng sakit these days? Kami lumalabas. Pero Work nagkita from tayo home. sa event. Yun lang yung labas namin yata this Nalabas week. na kami pag-work lang. Pero other than that, as much as possible, we try not to leave the house. Ay, in English ako. Ay, sorry! sorry. In English. Lalabanan kita, Ma'am Tagalogin mo yan. Hazel. Papalag ako. Okay, so let's start. Okay, Miss Hazel, this question is for you. Kala mo How did you start your journey as a singer-songwriter in the OPM industry? Mahabang kwento to kasi... Sige po, yung buod na lang. Okay, yeah, try ko yung plot points na lang, no? For my debut, as in yung 18th birthday ko, giveaways ko yung mga kanta ko sana. Tapos, because of that, my producer got to know me and encouraged me to write songs. So, yung mismong album ng, debut ko, pinamigay ko sa mga labels. I was hoping na maging songwriter ako sa kanila, ganun. Lahat reject, puro reject. Until a few years later, na push ako ng mama ko na mag-join sa Himig Handog, P-pop love songs. And that was when I became a finalist. And ako pa yung pinili nilang singer. So, parang doon na rin na yung big reveal for me as a songwriter and a singer as well. Tapos, nag-try ulit ako kasi sabi ko baka joke lang. Baka it's a prank. Baka sinuwerte lang. So, noong 2016, I went again. I tried again. Ayun, naging finalist na naman ako. So, sabi ko, okay, maybe it's not a fluke. Tapos, ayun, I just started writing. But kahit na 2 beses na ako nag-finalist, it was still hard for me to find artists who wanted to get me a songwriter. So, ako, parang frustrated ako. Gusto ko ilabas yung mga kanta ko. Sabi ko, ako na lang kakanta. Grabe, may sarili kang na ayaw nyo. O sige, ako na lang. Ganon, nangatake. Yeah, nakakatawa nga kasi it really took a while. Tapos nung nag-hit yung songs ko, doon lang may mga lumalapit sa akin na artist na gusto magpasulat talaga. So parang ikaw talaga yung gumawa ng opportunity para sa sarili mo. Yes, I think diba? so. Ang galing. So from being rejected, eto na nga,
nakapagsulat ka ng kanta for artists like Juris and Kim Chu, di ba? Yes. Nag-research si Maui for you. Oo. So, ang tanong ko is, how do you approach songwriting for other artists and sa sarili mo? Kasi di ba parang may binabagayan talaga yung mga kanta eh. Hindi po pwedeng yung bagay na kanta sa'yo, yung approach mo, gagawin mo rin sa ibang artist. Yes, correct. Sa akin, definitely, dahil nga may pagka-signature na rin yung style ko ng songwriting, I try to incorporate that with yung story na gustong isabihin nung artist na yun. So, if the artist is going for this direction, we're gonna gear the song towards that. Yung ganun lang. I really care more about what the artist wants to say with their story, and syempre kasi their packaging is so important. Hindi pwede. So, nag-research ka din sa kanila? I try to get to know them na lang din. It's different kasi pag pag tinitignan mo lang sa internet what the internet thinks of them kumpara sa makausap mo talaga sila. So inuupuan mo rin sila na little bit. one-on-one? If I can, ginagawa ko. Okay, perfect. So bukod sa iyong asawa, meron ka bang mga ibang musical influences? Marami. Ayun. Marami. Wait lang. Okay. Parang ang dami nito. Definitely, yung mga early 2000s, late 1900s. Ano to? Sina Britney Spears, Beyonce, Mariah, Whitney, mga ganon. Yung mga divas nung time na yun. Tapos, syempre, K-pop also influenced me a lot. So, 2NE1, Big Bang, GDCL, mga ganon. May konti na rin, sabihin na natin, may SNSD na rin and Twice nakasama dyan. But, tapos nga, the more latest na sa mga western, sina Ariana, syempre. Yung mga very impactful people who changed the genres. So, yeah. Yung mga ganun. Okay, yeah. Tapusin na natin doon. Okay, so parang sa dami ng mga musical influences mo, paano mo nahanap yung sarili mong boses and style na parang, okay, eto yung bagay sa akin, eto yung ipupursue ko na genre? Actually, it took a lot of years of trying different genres. Kung mga sweeties ko na nakanood sa akin even dati pa, iba-iba ang lumalabas kong kanta. Hindi ako ma-pinpoint ng mga tao kung Di ano ka talaga. nag-i-stick sa isa na parang may signature ka na parang pag narinig mo, ay Billie Eilish to, ay Ariana to. Exactly. So parang ang hirap pang ma-sure kung ano yung talagang artistry ko or yung signature ko. It was when Kinikilig came out. Yes. When Kinikilig became that big of a hit, sabi ko, baka ito yung mas gusto ng mga tao marinig sa akin. Actually, since nabanggit mo yan, hindi pa pwede kasi pag ako ng Lodi Talks, nag-host, hindi pa pwede walang sample. So, sample! Okay. In 3, 2, 1, go! Kinikilig, kinikilig, kinikilig. Ooh, ooh. Wow! Perfect! Grabe! Alam nyo ba, yan yung nag-viral talaga sa TikTok na sobrang daming gumawa ng mga videos and trends using that, including me. Salamat! Kaya nga, di ba kanina, nung nandun sila sa conference room, sabi ko, ako'y kinikilig, ganon. So, eto na, next question ko, Miss Hazel. Bilang isang solo independent artist, ano pa yung mga challenges bukod sa finding your own voice and sa mga rejections yung natanggap mo or napagdaanan mo na? Isa sa biggest challenges definitely for any independent artist is yung funding. Yung finding the savings and finding the sources of income para ma-produce mo yung quality that you want to put out there. Kasi syempre, hindi naman porket wala kang budget, gusto mo less yung quality. You want the best quality for your vision. So, it takes a lot of time to find the right sources of income. And at the same time, have some freedom na meron ka pa ring time to be an artist. So that's a hard thing to balance for an independent artist. And syempre, opening doors, it's it's kind of hard. It's kind of hard if you don't have big connections or big backers. Pero thank God, mas malaki ang Diyos ko. Dinala ako dito, di ba? So I'm very grateful na the people who are here supporting me are the ones making a wave na marinig pa rin ako. And look at you right now. Ang layo na ng rating mo. Parang binasa ko yung bio mo kanina. Wala pa yung kalahati mga idol eh. Kasi baka matapos na yung oras natin, hindi pa ako tapos sa pagbabasa ng kanyang credentials. Pati yung kay Sir Caleb mamaya, 'di ba? So, ayun, congratulations. Buti hindi ka
nag-back down. Kasi minsan, yun talaga yung mahirap eh. Kahit may passion ka, kung wala kang pera, actually sa lahat naman ng mga idol natin dyan, di ba? Kahit may gusto ka, pero kung wala kang pera, nga talaga. Totoo. Next naman is, ano yung pinaka-memorable moment mo sa iyong journey na parang nag-iba yung perspective mo when it comes to your career? Maraming mga memorable moments, especially with amazing artists that I used to look up to. I mean, I look up to even until now, but I got to work with them. I got to share the stage with them. Yun yung mga matitingala ka na lang na, wow. Pero ang I would say, pinaka-impactful, even to this day, Yes. reason why I keep going despite all the challenges and all the difficulties. There was this one time, may lumapit sa akin na, Miss Hazel, dahil sa kanta mo, I had the strength to keep living. Oh. So, dahil doon, talagang iyak ako noon. Kasi sabi ko, Naiyak ka sa harap niya? Sa likod niya. Pag-alis niya. Pero alam mo yun, yung parang hindi mo isipin na magiging importante to anybody. Yung mga sinusulat-sulat mo lang, alam mo yun, it feels like such a small thing. And the industry, the numbers will make you feel like a small person. But, when you see the effect it has on a life, it makes it so worth it. Pero ano ba kasi yung pinanghuhugutan mo sa mga paggawa mo ng kanta para nagkakaroon siya ng impact dun sa ibang tao? Ano sa tingin mo yun? Nung binago ni Lord ang buhay ko nung pandemic, binigyan niya ako ng bagong perspective and initiative sa mga kanta ko. I really wanted to give songs that make people happy, that give people hope, and give people comfort. Yun yung mga ano ko. Kasi there's so much darkness in the world nowadays. And kung ako'y hinahabol ko lang is fame or money or all of that, I would join alam mo, because that's the easier route. Pero kasi, I want to make the impact that saves lives. Okay. So sorry, English na English. Hindi, okay lang. Naiintindihan nyo ng mga idol natin, di ba? Mga idol natin dyan, matatalino din eh. So, in short words, parang si Miss Hazel, hindi ka nag-join sa bandwagon na kung ano yung nagte-trending na tunog, yun yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo is, kung ano sa tingin mo yung makakapag-touch ng hearts and lives ng mga ibang idol natin listeners, yun yung route na tinitake mo. Definitely guided ako by my beliefs in the Lord. Yes. Na kung sinasabi ni Lord na hindi dapat ako sumayaw ng ganito o magsuot ng ganito, sige, hindi ko gagawin. I want everything that I do glorifies God. Wow. Kahit yung mga romance songs ko should glorify God as well. Grabe. Thank you so much, Miss Hazel, for that. Parang feeling ko, sige, mamaya magiging medyo conservative na rin ako. Si Maui, laging thirst trapper. Para medyo na-redirect ni Miss Hazel ang buhay ko right now. At dahil dyan, ayan, ipasok na natin sa picture ang poging-pogi o nakakapa si Mr. Caleb Santos. Nagulat pa yan. Hindi ito yung Caleb Ayan, kasi. no? Hindi ito yung image ko, pero salamat sa cup. Producer mo. Ano ngayon parang streetwear ka. Isang corporate, isang K-pop girly, at isang geng-geng. Geng-geng. Okay. So, ang first question natin para sa mag-asawang ito, yes po mga idol, no? Sila ay happily married couple. Grabe. Kitang-kita nyo naman, no, sa kanilang glow sa mukha na parang masaya talaga ang buhay pag-ibig nila. Sana all. Ang first question is, what is it like working together as both partners in life and in music? Kasi 'di ba iba yung personal, iba yung professional. So paano niyo siya nababalance? Sige, ikaw na muna magsalita, kanina pa ako daldal. Oo nga. Magulo. Hindi, joke lang. Ay, grabe. Gawa ng issue para. Hindi, very stable. Kasi, nung times, actually pag magkahiwalay kami nagtatrabaho, mas mahirap. Wow. Mas mabilis kami magtrabaho pag magkasama kami. Talaga? Kaya actually pinakamahirap Sana all. yung pandemic eh. Kasi magkalayo lang kami. So may drama tapos yung paggawa ng kanta nahihirapan din kami. Pero ngayon lalo na't kasal kami, mas mabilis kaming gumawa ng songs together.
Wow. Nakakatawa pa kasi, he's very, yung mga matatalinong, sige, matutulog muna ako, mamaya mga malapit na sa deadline doon nila gagawin. He's that type. Yes, that's me. Ano ka? Procrastinator ka? Hindi ko na sinabi yung ano word. ba yan? Sige na nga. Geng-geng. Geng-geng. Excited siyang gumawa pag deadline na. Tapos ako naman, itong kailangan simula pa lang, planado na lahat yan. Tapos unti-untiin. So, Perfectionist. Yeah. Yan talaga. Sabi nga nila, opposite attracts. Pero we learn na maging balanced. Yeah, together. nagtutulungan na lang kami. Kung ano yung kulang ng isa, pinupunan na. He helps me relax, I help him Parang stay on holding time. hands lang. Ay, wow. Ano ba naman? I feel so single right here. Sa totoo lang. Tapusin na natin to. Joke lang. So, eto nga next is, how do you support naman your individual career? Kasi, di ba, kahit mag-partner kayo, gumagawa kayo ng music together, meron pa rin kayong separate careers. Yes. Well, kasi, it's important to remember, nasanay kami. Because Caleb was his own career, his own person, when we met as well. So, parang may sarili-sarili na kaming directions, and we just respect that. We respect and support each other. What I really love about Caleb is, hindi siya nai-insecure sa akin. Ay, perfect! Gusto ko rin ng lalaking hindi insecure, di ba? Ayun nga kasi it's so hard to be a career woman, to achieve, to try hard and achieve things. Tapos yung partner mo nai-insecure sa'yo. It's or feeling competition ka. Buti na lang Caleb is so humble and selfless. He really supports me with his whole chest. And how about you, sir? Ako, papasalamat din ako kay Mahal kasi hinambol niya ako. Mahal? Actually, mahilig ako sa challenges. Tapos, yun nga, yung katulad ng sinasabi niya, competitive ako. Pero pagdating sa kanya, mas nangingibabaw yung pag-ibig. Ah, wow. Ano ba itong dalawang to? Sakit sa mata. Sobra. Pero yun din kasi yung storya namin nung nagkita ulit kami. Bago kami naging magjowa. Magkalaban yung pelikula namin. Oo. Siya sa Bar Boys, ako sa Sandaang Tula. Pero yung time pala na yun, competitive siya sa akin. Wow. Eh ako naman, pupurso ko na siya. so ganun. So, yes po. Hindi, sige lang. Go lang po. Hindi, okay. Sige ako na. Sorry na. Nawala na yung train of thought. Sorry. Oo. Ayun, na-curious lang ako kasi chismosa kasi ako. Minsan ba may times na sa sobrang busy nyo sa work, di na talaga kayo nakakapag-usap sa isang buong araw. Tapos paano nyo nababalikan yung isa't isa? Hindi ba kayo nagkakaroon ng tampuhan na, hindi ka nakapag-update sa akin? Hindi. Parang hindi. Hindi niya ako matiis eh. Oo. Ay, wow. Parang pag-alis ko pala ng bahay, may message na ako. So, ganun. Kumain ka na ba? Overly attached couple kami. Nakakahiya, pero yun talaga yun. Ilang years na po yung relationship nyo from 21 the very kami beginning? kinasal eh. Pandemic kami. 2021. So, 4 years. Magpo 4 years na kami. Pero 2018 kami naging magjowa. Ay, wow. Pero parang for me, yung looks nyo, parang teenage couple lang na nag-i-start pa lang sa relationship. Napagkakamalan pa rin kami mag-boyfriend sa mga mall and Actually, siguro ganun talaga yung glow kapag strong yung relationship nyo. So, yun yung next question ko sa inyo. Ano yung shared values nyong dalawa that keeps your relationship strong? Shared values. Yes. Unang-una, faith. Yung faith namin kay Lord. Kasi yun yung nagbabind sa amin together. Lalo pag yun nga, pag sinasabing may hindi pagkakaintindihan or something. Si Lord kasi yung love triangle, kumbaga. Siya yung nandun sa taas namin. So, kahit mag-away kami, siya yung magbabati sa amin. Yeah. So, yun yung pinaka-strong bond na nag-hold sa amin together. Yeah. Pag ako may kasalanan, pinapagalitan ako ni Lord. Yeah. Ganun. Pero the other thing is, yung advice ng kuya ko sa amin when we were getting married. Always respect each other. Yes. It's so hard to be in a relationship with somebody you don't respect. So, it's important to always remember yung value nitong person na to, yung importance niya sa'yo, and to treat them with how they deserve. Oh, wow. I love that. Grabe, no? So, what's one thing that you've learned since you got married? Kasi iba yung, parang sa akin na, iba yung relationship kapag magjowa or magnobyo at nobya kayo, sa kasal na talaga kayo. Meron pa rin kayo mga bagay na kailangan i-compromise kahit nung magjowa kayo is feeling nyo
may mga bagay na tayo na pagkakasunduan. May mga adjustments, malaking major adjustments. Yes. Ikaw, meron ka ba? Marami tayo. Marami actually. Kasi Budgeting. yeah, magkaiba rin kasi kami ng kinalakihan. So, Mm-mm. sa amin kasi malaki yung family. Mm-mm. Sa kanila kasi kumbaga, Nuclear. oo, Yeah. mas maliliit. Kami talagang hanggang Angkan, sa parang Filipino Yes. typical Oo, family typical talaga. family. So isa 'yon. Mm-mm. Tapos siguro time Time management. Mm-mm. umaga to gabi ko Gising ako sa umaga. Siya Oo, gising sa gabi. I try to balance kasi hindi na ako nagigising ngayon ng 2 p.m. Kasi kailangan ko siyang sabayan. Ay, Tapos ganun. natutulog na rin ako na mas maaga. Yes. Mm-mm. For health din naman. Yes. And the importance of diet. Like Yes. we're starting to learn how I started learning how to cook nung kinasal kami. Kasi it's important to take care of each other with what you eat talaga. Yes. I think malaking major factor, malaki na major pa. Major. major factor 'yon kaya ang ang younger looking nyo rin, no. So you really take care of yourselves. Going back ako dun sa isang question na kasi parang nalimutan ko siya. Nabanggit nyo kasi na ang nagbabind sa inyo is yung faith nyo. Sino po ba yung parang mas godly sa inyo? Meron ba sa relationship nyo na siya yung naghigit sa isa? Palapit kay Lord or pareho na kayong malapit kay God? Well, both of us grew up in Christian households. Yung mommy ni Caleb was a missionary. So, Laking simbahan laking talaga. simbahan Siya rin yung siya. Sunday school teacher ko. Yes. Oh, wow. And my Isa mom din was a singer sa Papuri. So, she was always very adamant na dalhin kami sa church. Mm-mm. But, Caleb gave his life to Jesus ng mga younger years mo, I no? was 4 years 4 years old. So, 4 years old pa lang, dedicated na siya kay Jesus. Ako, it took a while for me to really, I was a Christian but not, alam mo yun, not in a relationship with Jesus. Now, when I came to Jesus, I'm a lot older, marami na akong life lessons. Yes. And he was the one who actually gave me that opportunity. Kasi sabi ko nga siya yung nagturo sa akin what actual unconditional love looks like. Yung kahit magkamali ka, kahit na pag may pagkukulang ka, hindi ka pretty enough, hindi ka ganito enough, laging yung pagmamahal niya sa'yo, pa rin, overflowing pa rin. Yes. Perfect. Grabe, ang ganda ng mga sagutan nila. No, parang hindi ko mabanatan ng joke. Kaya nakikita niyo ako ba, mga idol, nakagano'n ako. Ito nga ang next na question ko. Parang tatanong ko pa ba to? Kasi parang feeling ko hindi kayo nag-aaway. Ayun nga, ang next is, how do you handle creative disagreements when you're writing or performing? Parang ano ba yun? Love option yun mahal. Ganun ba? Parang ganun kayo mag-away. Ay, nako, there was one time na nag-uusap kami ni Caleb how to treat a song, yung treatment sa kanta. Tapos sabi nung isang boy groupmate niya, si MM, ay, ganyan kayo mag-away. Paano? Sample. Hindi kasi, dapat ganito eh. Hindi, pwede naman natin balikin. Ganun. Nag-away na kami nun. Ay, away na yun. Di ba boring kami? Pero, ang ginagawa kasi namin, actually, isang lesson to. Pababaan kami ng boses. Kasi pag nagpataasan kayo ng boses, mag-aaway talaga. Oh my God, Lord, may this love attack me. Tapos lagi mong isipin, saan ba nanggagaling yung partner mo? So, put yourself in her shoes. Bakit ba siya ba't siya nagagalit? Yeah. Ba't kami nag-aaway? Para malaman mo kung saan yung middle, saan kayo magkakaso. Tapos we always call out each other din in honesty. Like we call out each other pag mali na yung ginagawa. Kunyari, pag nare-raise ko na yung voice ko, Caleb would say, ba't mo ako sinisigawan? Gagana. O, diba? Ang hirap na, mapapabehave ka talaga kasi makakonsensya ka eh. May nakasar ako ng digitals Nakita namin. Diba? Pero right time yan. Darating yan sa'yo. Yes. Thank you po. Claiming. Pepray ka. May basbas. Ay! Hindi nyo kaya. May basbas ako na nag-iisang Miss Hazel Faith and Caleb Santos. Yan. Pero totoo yan, mga idol, no? Kailangan kapag nasa relasyon ka, hindi mo iisipin yung ego and pride mo Kasi the more na tinataasan mo
na hindi ako magsosorry, siya yung may kasalanan. Actually, sa mga petty fight, nag-i-start yung mas malalim na away, arguments. Kayo po ba, gaano katagal kayo mag-resolve ng arguments nyo? Kailangan agad-agad. Hindi namin masyadong pinapatagal. Hindi nga kami nakakatulog pag galit kami. Tinuro ko rin sa kanya actually. Na hindi tayo pwedeng, pag nagkaaway tayo, mag-iwalay tayo. Either magkakapit kamay natin or magkayapos tayo. Yeah. So, pag nag-aaway kayo, magkayapos? Hindi, ayapusin ko lang siya. Hanggang sa mawala. So, ganun. Grabe. Perfect! Inikilig ako. So, eto next na lang is parang bonus na lang. If meron kayong bagay na hindi nyo everyday nasasabi sa isa't isa, ano yung sasabihin nyo? Dalo ko. Digital, tanggalin nyo nga muna ako sa picture. Sila muna, focus nyo sa kanila. Dali. I'm grateful that you are my husband. I'm grateful you came into my life when you did. I'm grateful for all the times you led me closer to God. And I'm grateful for all the sacrifices you made for our family. Love you. Wow. Mahirap naman labanan. Sasabihin ko lang. Kasi hindi ako nagsasacrifice. Sasabihin ko lang, hindi na ako magpupuyat, man. Hindi ko nasasabi. Iiwasan ko na magpuyat. I love you. Sige. Sister Caleb naman. Big gift na yan. Yun na yung sinabi niya. Hindi na daw siya magpupuyat. Yun na talaga yun. Sinasabi ko naman sa kanya lahat eh. Ganun. O sige, eto nga Miss Hazel, nabalitaan ko na may bago kang kanta. Yeah. Tell me about it. Yes. Okay, so ito talaga yung big secret sa pagkaka-meet ko kay Caleb. Dahil, used to be when I was younger, ang advice sa mga idara natin is, sige lang, mag-entertain ka lang ng maraming manliligaw, tingnan mo lang, shop-shop ka lang until you like somebody parang talaga. Collect and select. Yes, ganon. collect and select. And then, when I met Caleb, I made a change. Sabi ko, I just want to get to know him talaga. Focus ako. Tignan ko lang if I really like this guy. And I really got to know him through and through. Dahil nga nag-focus ako sa kanya. Wow. Plus, hindi ko pa kinompare sa ibang tao. So, it became na, nung naging kami na, talagang wala nang naging gwapo sa mata kong iba. Ay, wow, grabe naman ang alindog ng isang Caleb Santos. Naging apple of the eye, literal. Totoo, as in, hanggang ngayon. Asin. Hindi, pero talaga, yung hanggang ngayon, pag nakakita ka, yung mga friends ko, yung gwapo ni ganyan. Di mo ba crush? Hindi. No. Kasi it has to be Caleb. It has to be you. Ay? Okay na. Okay na, uwian na tayo mga idol. Masyado lang nakakakilig tong dalawang to, no? At lalo pa kitang papakiligin. Kaya tara, sabay-sabay natin pakinggan ang kanta ni Miss Hazel na Got to Be You. Friday nights go by, nandito lang sa bahay. Ayong lumabas, nangungulila sa iyong yakap. Anong magagawa? Ikaw ang hanap-hanap. Walang gustong iba, kaya awitin pa. Baka sakaling marinig ko na. 'Cause you, it's got to be you. Wala akong ibang gusto. Okay lang na sabihin mo, naririnig at tinig ko. You, it's got to be you. Ako ay babalik at babalik sa'yo. Oh baby, you, it's got to be you. It's got to be you, you. Oh honey, you, it's got to be you. It's got to be you, you. I think about you every Yan, no? And that is Got to Be You but Miss Hazel Faith. Grabe mga idol, no? Parang nakakabagets pakinggan, no? Produced by Caleb Santos. Ay, perfect! Talaga. Ayan, Miss Hazel, saan ba mapapakinggan ng mga idol natin itong iyong napaka-cranky and basta nakakaganan. Nakakakilig na kanta. Yes, Gotta Be You is out now on all streaming platforms, especially sa Spotify and sa YouTube. Our music video, we're trying to
we're trying to get it to 100K. So if you guys want to help this video reach more ears, please do go to the YouTube, search Hazel Faith Got to Be You, and watch the music video. Share it, like it, send it to all of your friends. Paalam ninyo na may forever. Wow! Sana all! Okay, Miss Hazel, what message do you want to send to your fans through this music? I want the sweeties to know and to feel the happiness that I feel. Parang mag-share-share lang tayo ng saya. Okay. And last question for our very lovely couple. Wow! And what are your hopes and dreams for your life together, both personally and professionally? Ay, ang ganda, perfect pa yung background do. Wow! Tumanda magkasama. Oh. Puti na buhok natin, mahal. Magka-babies. Tatalikod mo. Yeah. Yeah. We're planning na. So, and, ayun, makasama siya habang buhay. Wow! Grabe, mga idol. Feeling ko talaga magwe-wait ako sa perfect timing and God's plan. Sulit Ganyan. yan. Pero, Tama. Mama ko yan. Pag hindi ka na ako, niyak ako, magdadabog ako. Ayan, thank you so much, Mr. Thank Caleb you. Santos and Miss Hazel for gracing Lodi Talks for today. And mga idol, kung na-miss mo ang episode na to, kakapasok mo pa lang sa live, bakit ka late? Diba? Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede mong mapanood itong episode na to sa 93.9 IFM Manila Facebook page. All you have to do is search 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yon. And see you sa next episode. This is DJ Maui, ang DJ na dumapo sa iyong puso. See you, mga idol! Yun. Bye! Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!